money is a mistress. When you neglect money in a way na parang, hindi, okay lang yan, dadating naman yung pera eh. Sige, gagastusin ko na lang yung mga one day millionaire. Mawawala siya agad. Yun yung sasabihin natin na, ay, dumaan lang yung sweldo ko. Pag hindi mo siya minanage ng tama, hindi mo siya tinrack, na parang relasyon lang din na kailangan mo siyang bigyan ng pagpapahalaga. Yung mga tao magtatanong sa akin, paano po ba ako makakaipon? Ang tatanungin ko sa kanya, ano bang goal mo muna? Bakit mo gusto mag-ipon? Para saan siya? Kasi for me, sa savings, may mga types yan. May mga emergency funds, may mga for retirement funds, for medical purposes. Most of the people, ang nangyayari is isang savings lang. Kapag nagkaroon ng medical emergencies, emergency fund lang. Wala nang ibang funds na pagkukunan. Kaya anong nangyayari? Uutang. Welcome to another episode ng ating podcast. Ngayon, kakaiba naman ang guest natin dahil very excited ako sa mga matututunan ng mga audience natin again and again. Kasama natin ang isang content creator na laging trending dahil makabuluhan ng mga content niya. Siya ang laging hinahanap kapag kailangan ng tulong sa budget plan para sa mga single, DINK couple. DINK is dual income, no kid. O kahit para sa mga nag-uumpisa pa lang sa adulting. At kung isa ka sa mga nalilito kung saan ba dapat ilagay ang pera mo, savings ba, investment, insurance, siya ang pwede mong lapitan at tanungin. Welcome to our podcast, Miss Jillian. Thank you. Sige, pakilala ka muna. Hi, I'm Jillian Villanueva and my content is revolving sa finances, investments, insurances, and other topics na nag-evolve talaga sa adulting kasi yun naman talaga yung mostly hindi nakikerry ng mga schools. And I want that to expand and share it sa mga followers ko din or mga tao. Mukhang batang-bata pa to si Miss Jillian na. If you don't mind me asking, how young are you? I'm 24 years old. Oo, sabi ko talagang membro ng Gen Z to at alam kong maraming makaka-relate na Gen Zs dito. So, kamusta ka naman lately? Chinek ko yung TikTok mo, medyo talagang ukpukan tayo sa mga tsaka consistent ha, but pag wala kang shoot at content, paano ka nagre-recharge? For me, sa sarili ko talaga kasi nag-study pa ako ulit. So, nag-stop kasi talaga ako last 2019 because of the pandemic. Then, ayoko na magkaroon ng safety, kumbaga safety precautions din sa family. And siguro one way din is nakita ko sa family ko or sa mother ko kasi single mother siya na nahihirapan siya. Alam mo naman yung mga magulang kapag nahihirapan, hindi nagsasabi. Pero syempre tayong mga anak nararamdaman yan. So for me, tumigil muna ako. Then mas priority ko na tumulong din. Nag-buy and sell ako that time. And crochet business. Then ngayon, kapag wala akong mga contents, of course, study. And technically ngayon, nasa hiatus din ako sa pagko-contents kasi, mas pina-priority ko yung mental health ko din. Kasi kumbaga may mga, sabihin na natin, pag-uusap sa isip na parang, pag nilabas ko ba to, nag-overthink ako. Yes. Viral ba siya? Mas magugustuhan ba ng tao? So, kumbaga ayaw kong ma-carried away sa mga ganong situations na mas iniisip ko yung followers ko kung anong magugustuhan nila kesa sa gusto ko ding ilabas sa kanila. So, that's... So, paano mo na-balance? Kung anong content ba yung ilalabas mo? Is it coming from your experience or is it coming to those audiences na gusto mo naman na mag-resonate yung mga contents mo? For me, siguro masasabi ko it's more on an experience. And some of them is yung mga tanong na sinasagot ko din. Kasi may
may nagsabi sa akin before, may mga alam ka na hindi alam ng ibang tao, why not share it? So, Doon ka ayun. nag-start Yeah. pag-content. Mm. Anong year ka nag-start mag-content? 2022. And 2022, from there December. from there naging consistent ka na in Yeah. creating the content. Oo, nung una puro photo carousel kasi nahihiya pa ako, paano yung ganito? Tas nung nagsa-start ako, may nagsabi sa akin na parang kang tumutula. Parang tumutula kapag nagko-content. Be someone na parang nagkukwento lang, parang ganito. Oo. So, sabi ko, oo nga, sige, try ko lang. Oo. So, ayun. So from there, pumutok na talaga. So yung Yeah. pinaka-center ng content mo is finance. Yeah, Parang ang finance dating talaga. is fintech ba ito, no? Yeah, parang Oo. So kung hindi ka finance content creator, ano kaya ang ginagawa ni Jillian ngayon? Sa totoo lang, wala akong direction kung hindi ako ganito ngayon. Kasi, honestly, nung nagka-pandemic, nag-stop ako, nag-crochet business. Pero, kumbaga, meron akong Crochet is what? Sorry. Crochet is what? Crochet is yung mga ganchilyo. Ayun. Yeah, Okay, ganchilyo. iniisip ko. Kinonfirm ko lang. And, nung nagaganchila ko, naging business ko din naman siya. So, profitable. Kaya lang, pagod. Pagod yung kalaban mo dun. Kasi ako yung mismong gumagawa. And, yes, may pera, may income, but hindi ako masaya. Okay. Hindi ako masaya kasi I don't feel the sense of fulfillment in a way. And, nagkaroon ako ng anxiety and depression. Noon pa man, pero mas lumala siya. And diagnosed ako with that. So, hindi, kumbaga 2022 to? Or 2019, Before- bago pa. Okay. Bago pa. Mas lumala siya nung pandemic kasi di ako nakakalabas. Mhm. Nasa bahay lang ako nagko-crochet. And, Okay. kumbaga, in-isolate ko rin yung sarili ko sa labas. Parang ayoko talaga. Kahit family ko, hindi sinasabi na, lumabas ka naman sa kwarto mo. Kasi, para daw iba daw yung itsura ko, nag-iba, ganon. And, that time, kumbaga, parang wala talaga akong sense of fulfillment. So, meron akong, parang i-end na yung life ko. May thoughts na ganon. Na-curious ako dyan Kasi, Mm. yes, at your age, yan, minsan, nadja-judge ng, millennial baby Mm-mm. nadja-judge talaga ng millennials and boomers, the younger generation now. Because of that, kita mo, kakabanggit mo lang. At na-curious ako, okay lang ba i-open na, Yeah. saan nanggagaling normally yung anxiety and depression? Ako, ito, totoong curiosity to Mm-mm. Where does it come from? More on based sa experience and sa sinabi din ng doctor sa akin is yung childhood upbringing. So, may mga issues din talaga na personal and kumbaga sanga na lang yung nakikita ng ibang tao. Okay. So, for some people na sabihin natin boomers or older generation, yes. sasabihin arte lang yan. Ganon. May mga Actually, ganon. yes. I'm guilty sa nung time na yon. But then, iba kasi yung pinagdaanan namin. And Mm-mm. I understand na iba yung pinagdadaanan ng generation ninyo. Sa amin, wala talagang resources or limited. Sa inyo, andyan lahat. So, Yeah. syempre, thinking namin, ano ba naman yan? Andyan na nga lahat. But, it comes from a different perspective talaga. Kaya ako mismo, naku-curious. Although, na-appreciate ko yung mga younger generation like you. Kasi talagang matatalino kayo. Totoo yan. So, okay. So, maybe, does this came from your mother being, a single mom? Or, share lang konti. Gusto ko lang talaga maintindihan. And I'm sure, sa mga nanonood sa amin is, mga nakuha kong ano dito is mga millennial and boomers na because I'm in real estate So, can you share para at least, for the longest time, maano na natin to? Okay. Sa experience ko na lang, ayoko Yes, na lang experience mo lang, yes. i-generalize. In terms of sa akin is, nakita ko din kasi yung paghihirap ng mother ko. May mga violences na nangyari sa buhay niya. And for me naman, meron din. Kasi sa tito ko,
pero he's dead That's naman fine, na. that's fine. If you So, don't want to open okay it. lang din. Dun siya nagsimula kasi meron akong, kumbaga may violence in terms of mental. Kumbaga, minimental, niya ako. Parang blackmail ba Yeah. ito? Yes, May mga okay. ganon, Emotional may blackmail, may ganon yun emotional eh. and physical abuse din. So, Okay. kumbaga, may time nung bata ako is may pasa ako sa katawan. Nakita siya ng kaklase ko. Sabi niya, "Saan yan galing?" Kasi wala lang, tumama lang in some way. Pero pero in totoo is, Something happened. yeah. Okay. So, nagsusumbong naman ako before. Kaya lang syempre, ewan ko, that time siguro hindi rin sila open. Siguro sa pagpapalaki lang din ng lola't lolo ko kasi iba din talaga yung, kumbaga napapass down na knowledge, magkakaiba. So, Tama. sabi ko, sige, wala naman akong magagawa. So, ayun. Okay lang kung kung too much information. That's fine. It's- Na-curious lang ako saan nagmumula to minsan na, siyempre hindi naman iba-iba nga tayo ng path. Yeah. So, at least, ang nakakatuwa naman sa'yo is you use that as a fuel. Di ba, nabanggit mo na parang that time you wanted to end the life, but at least you're here. Nagpa-podcast tayo. But sige, focus muna tayo sa mga money lessons na sinishare mo online. May money lesson ka ba na natutunan the hard way na hanggang ngayon dala mo pa rin? Meron. Okay, sige, share And mo that yan. is, money is a mistress. Kasi, when you neglect money in a way na parang, hindi, okay lang yan, dadating naman yung pera eh. Sige, gagastusin ko na lang yung mga one day millionaire, ganon. Mawawala siya agad. Yun yung sasabihin natin na, ay, dumaan lang yung sweldo ko. And pag hindi mo siya minanage ng tama, hindi mo siya tinrack, na parang relasyon lang din na kailangan mo siyang bigyan ng pagpapahalaga. So, yun yung isa sa kinikip ko pa sa sarili ko na hanggang ngayon na, okay, may dadating tayong pera, I need to track it, I need to, kumbaga, ilagay na kung saan siya mapupunta. Kesa magastos ko siya at hindi ko rin alam kung saan mapupunta. Yun. Dun pala nagsimula yun. Yeah. Pero nagkaroon ka ba ng situation na talagang dapat pala pahalagahan ko talaga yung pera? Ganun. Meron. Kasi, share ko na lang din, kaya medyo nawala ako sa TikTok last year, yung edge ko sa pagko-contents kasi na-scam din ako. Isa ka rin sa victim nun. Yeah, Naku, kwento mo yan. Gusto ko yung mga ganyang usapan. Na-scam din Sige, ako kasi, kumbaga may nag-contact sa amin na app, ganyan, or website na sabi ko, medyo sketchy na siya sa akin. Pero may kaibigan kasi ako na, di, legit naman, naglalabas ng pera, ganyan. So, nag-invest din ako. Okay, nasa 6 digits yung ininvest ko. Then, afterwards, sabi ko, bakit parang di na nagre-respond yung kakolab? Kasi collaboration lang dapat talaga yon. Okay. Tapos biglang sabi nga nung kaibigan ko, mag-invest ka na din, ganyan. So, ang ginawa ko, nag-invest naman ako kasi, kumbaga nasubukan niya May ng ilang referral buwan. Oo. And, ayun, biglang after nun, wala na. Wala na. Boom. Gone. Yeah. Oo, wala na. So, I'm sure, So, nagkaroon ka ng lesson doon. 6 digits, ha? Yeah, 6 digits. Kung in-invest na lang sana sa property nito. Paano ba kontakin tong batang to? Well, sige. Tayo ulit sa financials kasi ito yung forte mo eh. Ang dami mo nang nagawang budget plans para sa single. At ito nga yung DINK, dual income. Ano ba to? Dual income, no kids. Okay. So, sa mag-asawa to with no kids pa. Yeah. Para sa'yo, ano yung mga bagay na madalas hindi naiisip ng mga tao pag gumagawa sila ng sarili nilang budget? Ang hindi naiisip ng mga tao in terms of doing their finances is most likely is yung
emotional spending nila. Emotional spending kasi marami sa atin gumagastos based on our emotions. Kumpare, sad tayo, ganyan, mapupunta tayo sa platform, online platform na mapapa-check out ka talaga kasi may mga vouchers, ganyan. Kung nga napagalitan ni mommy, Yes. napagalitan ni mommy or may nakaalitan, mapupunta ka sa online platforms kasi yun yung kumbaga naging structure ng mga online apps na kung nga pupunta ka sa FB, sa Okay. Blue app. Mm. Sa Blue app, pag may nag-scroll ka, makikita mo is sponsored, tas makikita mo yung online app na mapapa-check out ka. Tama. 'Di ba? So, kumbaga na-train tayo na kahit saan ka man mapunta is meron kang gagawin para mapa-check out. Okay. Kung Okay. papansinin niyo yan. Oo. Or di kaya, kung nga nag-uusap lang tayo ngayon, and may pinag-usapan tayo about mics. Yes. Mamaya makikita mo sa phone Oo mo nga, ba't or ganun, no? sa meron dyan, may mic na i-recommend. Yes. So, kumbaga naririnig din tayo. Naririnig din Ano tayo talaga ng to? mga gadgets natin. Surveillance to eh. Oo, meron yan. Oo. So, kaya yung phone ko naka-microphone off siya palagi. Para sa akin na na natatrack siguro ko nito kaya nalalaman yung gusto kong bilhin. Oo. Naku, So, ayun. gagawin ko din yan. So, ayun, Okay. emotional spending. And siguro isa pa is not having a goal. Yes. Kasi yung mga tao magtatanong sa akin, paano po ba ako makakaipon? Paano ba ang tatanungin ko sa kanya, ano bang goal mo muna? Bakit mo gusto mag-ipon? Bakit? Para saan siya? Kasi for me, sa savings, may mga types yan. May mga emergency funds, may mga for retirement funds, may mga for medical purposes. And most of the people, ang nangyayari is isang savings lang. Okay. So, Oo. kapag nagkaroon ng medical emergencies, emergency fund lang. Wala nang Oo. ibang funds na pagkukunan. Kaya ang nangyayari, uutang. Tama. So, ayun. Oh, grabe no. Nakakatuwa naman tong batang to sa maagang panahon natutunan niya yung ganyan. Sana all. Okay. So maraming nag-aabang ng business ideas mo na maliit lang ang puhunan. Pero minsan dahil masyado silang maliit, hindi rin pinapansin ng iba. Ano ang masasabi mo sa mga nagmamadaling yumaman, especially at your age? Sa akin kasi may again, magkakaiba ng experience. Okay? Pero mostly ng mga nagmamadali sa scam investments na pupunta. Oo. And I'm not saying lahat ng investment na mabilis kumita is scam. Mayroon din talagang ways para mabilis kumita. Pero mostly, kung mapapansin mo, ang mga Pilipino nag-i-invest sa mga madalian. Tama. Kaya nagtatribe sila no? Yung mga scammers dito eh. So bakit nga ba? Kahit mga ibang lahi, dito sila pumupunta. Tama. And yun yung sa scammer ko. Sa scammer ko na taga-ibang bansa siya. And paano ko nalaman? Based on the shares of the videos din nung sa Telegram. Sa Telegram talamak eh. And for me, kulang din sa consistency. Yeah. Kasi in terms of money, kapag hindi ka naging consistent, sabihin natin sa pagsisave, sa pag-i-invest, yun yung isa sa structure na wala dun sa mga nagmamadali. Pansinin mo yung mga nananalo sa loto. Kung wala silang background sa finances, ano nangyayari? One day millionaire, nauubos din. May mga ganong situations sa Pilipinas or Yes. in general na lang na kapag nakakuha sila ng pera or may pera sila, ginagastos nila agad nang walang humpay. Kumbaga, hindi kasi naging consistent sa kanila na, isi-save ko muna to. I-invest ko rin to. Or di kaya, may gagawin ako sa pera na to for future purposes. So, Oo. ayun. Okay. Tsaka isa pa sa napapansin ko sa
age nyo nga is dahil marami almost everything we can see on social media. So I guess you have this perspective or you have this thinking na yung mga nagpapakita sa social media na madaming pera, 'di ba? Feeling ko lang ganun na kaya madaling ma-scam. Normally, para lang naman sa akin, yung mga nagpapakita sa social media ng madaming pera, yun talaga yung wala. Kasi sa totoo lang, yung mga totoong meron, hindi pwedeng magpakita. Yeah. Kasi hinahunting kami ng hindi, wag na yun. Okay. So sunod tayo dito. One thing na confused pa rin ng karamihan ay yung savings. Yun nga, nabanggit mo na, versus investment versus insurance. So savings, investment, insurance. So kapag beginner pa lang, ano ba talaga ang dapat unahin dun? Para sa'yo? Para sa akin, depende sa sitwasyon. Okay. Kasi may mga estudyante ako nakakausap, may mga breadwinners ako nakakausap, with family, with kids, or basta any types na meron tayo dito sa Pilipinas is depende sa sitwasyon. Sinasabi ko sa mga estudyante is unahin yung mag-invest sa pag-aaral. Yes, Okay. investment yon for me. Tama. Kasi knowledge is power pero may kulang doon. Knowledge is power when applied. Yun, ganda naman nun. Tama. Then, of course, sa mga breadwinners, may pamilya, ang sinasabi ko sa kanila, wag mo na kayo mag-invest kung wala pa talaga. Unahin yung mag-build muna ng emergency fund which is 3 to 6 months. Ideal pa lang. Pero kung mayaman ka na, mag-impo ka pa or mag-save ka pa ng mas malaki. Kasi hindi lang naman for 6 months time tayo mabubuhay unless may taning na yung buhay. Oo, tama. So, ayun. And of course, sa investments, I always say, investments are risky. Okay? Any investment for me. Mapabahay man, mapa-stocks or any investments na makikita nyo, may risk pa din siya. Ang tanong na lang dyan, ano yung kakayanin mong risk na papasukin mo? Kasi may mga tao na minimal risk lang yung kaya. May mga tao na high risk talaga, all in. And nandun ako nagbe-base kung ano yung re-recommend ko din sa kanila na investment. So, ayan. But what do you think about insurances? Insurances naman, for me, is maganda siya na investment. Okay? Investment kasi, baka mahalo, no? Investment kasi sa akin yung insurance kasi in the future, sabihin natin, mawala man ako, hindi ako sakit sa ulo ng pamilya ko. Yun, ganda. And, sa sample ko na lang si Dolphy, hanggang ngayon, nagpapasalamat yung anak niya kasi merong kinuhang ganun yung tatay niya. Oo, nai-set up niya, before siya namatay. Hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ng support sa kanila. Na parang buhay pa rin yung tatay nila. Tama. So, kasi sabi nila, di naman daw madadala sa langit yon. Sino ba kasi may sabing dalin nyo? Oo nga. Okay. Yes, ang ganda. So, pansin ko may mga content ka rin na tumutulong sa mga yun nga. Nabanggit mo kanina yung especially yung emotional spenders o yung mga one swipe. Kaskas bodies ha. Ubus agad. Paano ba nila malalaman anong klaseng spender sila? At paano mo sila tinuturuan step by step? Okay. For the step by step, tinuturuan ko sila in terms of, una is reality check. Kasi, again, magkakaiba-iba tayo ng lifestyle. And for me, yung lifestyle ko, hindi mo lifestyle. Yes. So, tinatanong ko, ano ba yung mga current expenses mo right now? Kasi may mga tao na hindi nga tinatrack yung expenses nila. So, kapag tinatanong ko, magkano yung sinisave mo? Sasabihin nila may amount. Tapos, pag chinek ko na yung current expenses nila, 0 or negative pa. So, Ayun. Nabubuko. Nabubuko. So, ang nangyayari is, after namin mag-reality check,
nag-a-adjust kami. Ano dito yung gusto mong i-adjust natin? Sabihin natin, less shopping ba? Less kaskas? Yes. Yan. Oo. Kumbaga, ano dito yung pwede nating bawasan para meron ka pang extra. Then afterwards, kapag may extra, ganyan, doon na kami magmi-meet ulit. Kasi hindi ako one meet lang at a time. Gusto ko babalik ka sa akin. Para akong doktor. Oo. Doktor ng So finance. nag-a-advise ka na talaga? Yeah, oo. Online? Online to Yes. or personal? Online. Okay. Yeah, online. So, kapag meron kasi sa amin as a financial advisor or financial planner is mas gusto ko talaga na nache-check ko yung current status nila. Kesa Okay. magbigay na lang ako sa'yo ng reseta, hindi naman pala yun yung sakit mo. Oo. Doktor talaga to Oo. ng pera eh. Oo. So, Oo. pagka-check ko nun, okay. Pag nakita ko na negative pa or zero pa, nasabihin ko sa kanya, hindi pa tayo pwede mag-invest for now or mag-insurance for now. Ang gawin muna natin, mag-build muna tayo ng emergency fund. Okay, Yan. Once we tama. build your emergency fund, balik ka sa akin, magche-check ulit tayo ng expenses mo kasi maraming changes. Kung magbago man ng job, ganyan, mag-migrate, dadagdagan yung finances, or magkaroon ng additional gastos. Gastos Yeah, pala, additional okay. gastos, ma-adjust ulit yung finances. So, yun yung ginagawa ko. After that is, once na settled na yung sa finances, dun na tayo pupunta sa, saan ka pwedeng mag-invest. Basta na-adjust muna yon, Mm. na-stretch na and may extra. Yeah. Yes, okay. Sa mga nagtatanong sa'yo, willing naman sila mag-adjust? Yung iba. Yung iba? Yung iba. Kasi sa totoo lang dumaan ako dyan sa phase na yan na hindi ko na tina-track basta pagsahod. Napansin ko na lang, parang kahit anong laki ng sahod ko, di ba lilipat, galing kasi akong BPO. So, kahit palipat-lipat ako, syempre pag lumipat ka, ang thinking ko mataas na sahod. Pero kahit tumataas yung sahod ko, same pa din eh. Di ba? Yeah. Kaya buti yung pero meron namang iba na bumabalik sa'yo na parang sinasabi na nagawa nila or... Yeah, meron. And yun yung isa sa proud ako kasi meron akong client and nasa ibang bansa siya. So, consistent siya na nagbabayad na rin ng insurance niya. And also, nakapag-ipon na siya. So, sabi ko, pag nagkita tayo, pag-uwi mo, gustong-gusto nilang, kumbaga kapag uwi nila, gusto nila akong makita. Oh, nice. Yeah. Especially mga nasa ibang bansa pala yung kasi sila yung nanonood sa Yeah. TikTok. So, galing. But sa panahon ngayon, sobrang daming financial advice online. Paano mo pinipili kung alin ang susundin? Paano mo masasabing legit ang isang money tip on your perspective? For me kasi, sa totoo lang, may nagsabi sa akin isa sa mentor ko na wag lahat ng nakikita mo online isusundin mo. Kasi even the trending tips, the trending topics, hindi naman ma-apply lahat yan sa'yo eh. So, pumili ka na swak sa'yo, nakakapag-resonate sa'yo, or naiintindihan mo na, okay, pwede to sa akin. Yes. So, for me, there's no one size fits all na advice. There's only an advice na makakatulong sa'yo if mag-resonate sa'yo. Yes. So, kasi yung iba pag na-advisean, hindi naman magawa, lalo tuloy na-frustrate. Yeah. Diba? So, at least maganda naman yung mga topic na nakukuha mo or na-i-advise mo din pala sa kanila. Galing But, eto, yung iba, minsan kahit may budget na, ang hirap pa rin sundin. Ayan nga, sabi ko sa'yo, Yeah. kasi pinagdaanan ko eh. Para sa'yo, ano ang role ng discipline at self-awareness sa pagiging consistent sa pag-manage ng pera? For me, dyan sa aspect na yan, is again, babalik ako sa goal. Kasi ang tao mas nagda-drive yung self nila kapag may goal. Kasi kapag tayo, kumbaga, para tayo nakapiring kapag walang goal.
Mhm. Na may dart tayo sa kamay, hindi mo alam kung saan isushoot. Papunta, Yeah. tama, okey. So, for me, para ma-build yung discipline, yung consistency and awareness, i-assess mo din yung sarili mo. Ano bang gusto ko? Ano ba yung target ko? Para makuha din sa sarili ko yung goal ko. Kasi sabihin natin, gusto ko magpapayat. Okey. Tapos sasabihin ko, bukas na lang. Tapos Oo, ako kinabukasan, ganyan, eh. tapos kinabukasan, bukas ulit. Oo. Kasi hindi natin nase-set sa sarili natin, goal ko pala talaga pumayat. So, ang gagawin ko, magle-less ako ng sugar, magle-less ako Oo. ng mga ganung bagay. And sa mga clients ko naman kasi, kaya na-adjust din nila yung finances nila, hindi ko binibigla. Nag-online shopping ka? Bawasan lang natin, magkano sa tingin mo yung mababawas mo? Oh, okey. Mm. Nice, galing nitong batang 'to talaga, nakakatuwa naman. So, may mga followers ka na nagsasabing, "Late na ako nagsimula." O "Sayang, sana dati ko pa 'to alam." Para sa mga ganoong tao, ano ang gusto mong iparating sa kanila? There's no such thing as late. Normal lang din tayo na tao na ngayon lang din natin nalaman, and sa'kin is 'wag kayong ma-frustrate. Kasi Mhm. once you get frustrated, lalo tayong napapabili, napapagastos. Meron kasing ganito, puwede naman akong bumili ng gan'to para sa sarili ko, and puwede naman siyang simulan kung hanggang kailan mo gusto. Basta maging consistent ka lang and aware ka sa sarili mo na yung ginagawa mo is para din sa sarili mo at sa future mo. Oo, tama. Okey, ayos 'yan, Kasi tama ka dun sa the more na nafa-frustrate tayo, parang dun natin nailalabas yung, "Bili na nga lang ako ng gan'to, deserve ko 'to." Yan Yan, generation deserve. niyo deserve ko 'to ano, eh. Yan. So, sa personal experience mo, kailan naging pinaka-rewarding ang pagiging finance content creator mo? May particular message ka ba o taong tumatak sa'yo? Siguro in terms of being rewarding sa sarili ko is yung mga taong natutulungan ko. Mm. Hindi man sila nagme-message or yung iba, yung iba is nagme-message to thank me, and yun yung most rewarding para sa'kin kasi mas gusto kong makatulong kaya nabuo yung contents ko, kaya nabuo yung Clever Finance is may mga tips kasi talaga na gine-gatekeep ng iba. Yes, So, sabi tama. ko, 'wag na natin i-gatekeep para lahat tayo nakakapag-benefit from it. Yes, oo. Tsaka nasa nakikinig naman yun or nakaka-receive ng advice kung Yeah, susundin nila o hindi, 'di yeah, ba? mm. Nice. Okay. So, para sa mga gusto ng ayusin ng finances nila, pero overwhelmed pa, paano ka nila puwedeng i-message naman at anong klaseng support ang naibibigay mo or binibigay mo na sa clients mo? Sa'kin naman for the messaging, yung content lang yung TikTok ko lang is Clever Finance with Jillian. Nag-iisa lang yon. So, beware na lang po sa mga scammers kasi ginagamit yung contents ko to scam people. And madaming nagme-message sa'kin na may gumaya po ng contents niyo, nag-o-offer sa'kin ng investment, ganito daw yung Oo, bayad. So, beware na lang dun, and sa mga nabibigay ko naman na support sa clients ko is more on one-on-one consultation in terms of their finances. Kasi again, ayaw mo naman na i-broadcast natin yung nangyayari sa finances mo. Especially yung mga Pilipino matago pagdating sa pera. oo. Pero kumikita ka na ba diyan? Sorry, Yeah, kumikita na? yes, kumikita ako. Ang akala kasi ng ibang tao 'pag sa TikTok kapag nag-post ka, kikita ka ng pera. Oo, wala naman, eh. Wala Mm. wala po talaga. Mm. 'Pag nakita nila, million views, milyonaryo na siguro 'to. I wish. Sana nga, Oo, eh, I 'no? wish, Pero 'di ba? In paano mo siya terms na-i-turn into profit, yang ginagawa profit, mo? in terms of consultation and collaborations as well. So, dun ako kumikita.
And hindi ko pa napapag-focusan yung ibang platforms. But, dadating tayo dun. Yes, siyempre. Mm. Tsaka, you've got a long way ahead of you. 24? Naku po, ang dami pa. I'm almost 40 naman eh. So, Di ako pa nga, halata. thank you. Yun talaga inaantay ko sagot. Hindi, ako nakuha ko yung ano ko eh, itong sa akin, I was 34, 35. So, kailan lang din Yeah. naman. So, again, you have a long way ahead of you. Sana yung nakwento mo kanina or na-share, pasensya na if I ask, na, again, na-curious lang din Yeah. ako eh. So, it's very seldom na I interview someone like young, super young like you at may ganito na content creator pa. At nakakatuwa din. So happy. At sana magtuloy-tuloy yan. Huwag na sana tayo bumalik dun sa episode kung saan sobrang, parang alam mo kung ano naisip ko kanina, ang dilim nun. Medyo negative talaga. Yeah. Pero, again, ikaw naman, napakalaki mo na isa ka sa tinawag. Kasi para sa akin, yung pandemic, reset eh. Parang so far sa mga nai-interview ko, tulad nito, puro halos nagsimula nitong pandemic Yeah. lang. And even me mismo. Kaya, yan. Sana tuloy-tuloy yan at napakagaling mo dyan. Last question. Sa dami ng natulungan mo pagdating sa pera, ikaw mismo, saang parte ng buhay mo nakita ang tunay na profit mula sa purpose mo? Yung profit in terms of purpose, para sa akin kasi is, ano na yan eh, result na yan. Result na yan ng mga ginawa ko before. And, yung result na yun is parang nire-reap na lang siya. Parang tinanim ko siya noon, so ngayon, inaani ko na siya. Oh, Yeah. nice. Do we expect more coming from Clever Finance? Of course, Jillian. meron pa. For me, hindi pa ako kasi nandun sa fulfillment stage ng contents eh. Syempre may mga contents pa ako na hindi ko pa nilalabas. Okay. So, kumbaga, yun yung gusto kong i-share din sa mga tao na may mga limiting beliefs din kasi yung mga tao in terms of money. So, yun yung gusto ko True. din basagin sa contents ko na hindi ko pa nailalabas. So, stay tuned. Oo, tama. Magtutulungan tayo dyan. So, ikaw, nasa finance ka. So, yung mga nag-client niya, pag okay na kayo sa finance nyo, dito naman kayo sa investment, ha? Dito naman tayo sa investment. Kasi, naman, alam naman ng mga nanonood sa amin na nasa real estate kami. Yeah. And, para sa akin, yun, yung what we build is trust. Yeah. So, kasi nabanggit mo yung scam. Kasi pag talamak siya talaga, sabi Yeah. mo nga, kaya hindi ako nag-download ng Telegram. Although, tama ka, ang daming gumagaya sa'yo, may gumagaya na sa'yo. So, anong tawag doon? Ano yun eh, parang, pag may gumagana sa'yo, di ba, parang medyo positive yun. Kasi, di ba, para gayahin ka niya, Yeah. wala ka bang sariling identity? Actually, Pinoy din sila. Na, paano ko nalaman kasi, may nag-message dun sa account na yon. Kumbaga, tineturn lang nung iba na parang Baroque English Okay. para maging, or Baroque Tagalog, yung galing sa AI, Oo. para magmukha na hindi taga-ibang bansa. Oo. So, yun yung nangyayari. And, may part kasi doon na binayaran namin Okay. yung taong gumagaya para malaman namin. So, anong nangyari? Pinoy din talaga. So, wala tayong magagawa. Kayo nagiging matalino na ang mga Pinoy ngayon, mas nagiging matalino din kayo Pero manood kayo sa podcast namin soon. Maybe makapag-podcast ka na din, di ba? At abangan ko yung progress nung sa'yo, Jillian Okay. So, again, marami na naman tayong napulot na lesson today. Hindi lang tungkol sa budgeting, kundi pati sa mindset at disiplina pagdating sa pera. Salamat, Jillian, sa practical at relatable mong approach. Ang dami mong natutulungan, lalo na yung mga Pilipino na gustong magsimulang ayusin yung finances. Pero hindi alam din kung paano nagsisimula. Ngayon, kayo kung gusto nyong pang matuto ng budgeting, savings, or investments, follow mo lang si Jillian at tuloy-tuloy kayo matututo. Ano ulit yung TikTok mo? Clever Finance with Jillian. Ayun, Clever Finance with Jillian. Gillian.
Yan. Yeah. Follow nyo po siya sa TikTok. At kung may gusto kayong itanong, i-comment mo lang para masagot ni Jillian. Pag sa akin kayo nag-message, bebenta ko yung lupa. So, kung gusto nyo palang matuto, so yan, si Jillian ang una nating pupuntahan. So, again, this is Purpose to Profit, hosted by me, Kowi, kung saan yung kwento ng purpose, mindset, at diskarte ang ginagawa nating gabay sa pagbuo ng mas maayos at makabulang buhay. So, follow me on Instagram, TikTok, and YouTube. That's Kowi Santos, Cowee Santos. So, yun lang. Thank you so much, Jillian. Thank you po. Maraming salamat sa mga na-share Thank you mo. po. Thank you.